So what's up mga kumag-aim, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, itong reviewin nating battle ay para sa January 31st, no? So ito na yung huling battle na re-review natin ngayong month ng January at papuntang February. Insane battles tayo at most the tournament, no? Yun yung re-review natin. Chinek ko na kanina yung channel ng Insane Battles and ayun, nakita ko na yung mga battles, yung 8 battles for eliminations or first round ng tournament kompleto. So abangan nyo February 1 to 8, asahan nyo yan, eliminations ng Insane Battles Atmos 2. So excited na rin akong mapanood yung mga MCs doon kasi parang mga first time ko sila mapapanood, kaya I'm excited. So ngayon tapusin na natin yung month ng January sa battle nila Unico versus C9, and shoutout kay Fake Riders sa nag-request ng battle na to. Sana mapanood mo. Alam ko active ka sa channel natin, sana magustuhan mo, and di ko na patatagalin pa. Unico versus C9, shoutout Fake Riders, game. Mauna si Unico, tig 2 minuto dapat. Laban to, pakinggan natin unang banat, Unico. Yo, battle na agad! Wala na nga tong intro-intro! Ang bobo mo mag-rap! Parang si Romano! Nung huling universikulo, yung mga 3GS, pinagtititira nila ako. Ang masasabi ko lang, mga iyaking kayo gago! Pinamukha nyo lang lalo sa mga tao yung imahe na pilit nyong pinagtatakpan. Kasi kung di kayo basura, ba't kayo nasasaktan? Diba? Pero total, napag-uusapan na rin lang. Yung 3GS, sir, usap nga tayo. Seryoso. Paramihan pa ba ito ng suntok o paramihan na lang ng kagrupo? Kasi bihira na natatalong galing 3GS mula nung nagka-secret room. Paano sila rin yung tao sa venue? Yun yung secret doon! Isang katunayan, natalo ako nung nakaraan. Kasi puro 3GS yung tao nun. Habang nanalo ka nung nakaraan. Talo ako nung nakaraan. So, laban niya kay MZite sa Isa Buhay 2020. Sila yung nagharap sa first round ng tournament. Grabe yun. Undefeated si Unico that time. Sabi ko nga, para sa akin nung time na yon, si Unico yung nung batch na yun, no? Siya yung para sa akin pinaka agresibo, pinaka malakas magsulat, di ba? Parang kumbaga para sa akin nung time na yon, parang siya yung susunod na mot para sa akin lang naman, para maging undefeated siya ng ilang battles pa, parang ganun para sa akin. Kaso puta, nagulat ako, sumali siya ng Isa Buhay tapos MZite agad. Nakakagulat lang, or pwede naman siguro, pero hindi sila yung agad magtatapat sa first round ng tournament, diba? Nakagulat lang, kaya sabi ko tangina, sayang natalo si Unico nung panahon na yon, diba? So ngayon, yun naman yung binabanggit ni Unico sa linya na to, na natalo siya nung nakaraan, which is sa MZite nga, galing kay MZite yung niya, yung talo niya, yung isang talo niya. Ako nung nakaraan, kasi puro 3GS yung tao nun. Habang nanalo ka nung nakaraan, kasi puro 3GS surado nun. Tapos pagtapos manalo, lumaki na kagad yung ulo. Lumamang ka lang naman kay Mastapit kasi may battle pa siya nun kay Tulpo. Pero paano nga naman di mananalo kung puro 3GS doon yung orado na nagmistulang referee tapos dinaya yung pito. Okay. Pero tungkol doon sa laban nyo, tawa ako ng tawa dyan. Kasi sabi niya sa laban nila ni Mastapit na nakaraan, masyado mong pinersonal si Jonas nung laban nyo sa Tran. Yung pagkamatay ni Numerous, ginawa mong katatawanan, ha? Ano ka, comedian? Sir, si Numerous pala yung namatay. Puta, kala ko si Lil dyan. Kaya Kuya Numerous, kung nasan ka man. Kaya Kuya Numerous, kung nasan ka man, gago, di ka namin malilimutan. Ang alaala mo't mga twist nakatanim sa aming puso at isipan. Pasensya ka na kung lagi kang inaasar ni Kairam sa lakas mong mamulutan. Pasensya na rin kung namatay ka ng biglaan dahil sa kanyang katangahan, puta.
Ito na ba yung killer na sinasabi nyo na panabay nyo? Hindi ka killer porkit kung sino-sino pinapatay mo. Pag kinumpara yung utak ko sa utak mo, yung utak mo sa payat, magmumukha na nga yung adik. Habang yung utak ko pataba ng pataba na parang katawan ni Arik. Sabi sa akin ng mga fans mo pare, lugi daw ako sa'yo kasi mas magaling ka raw bumalanse. Pero kung dahil doon naasta kang angat sa akin, ni kay Miss Tulang tanga. Kasi kung meron kang balanse, ibig sabihin lang nun, kulang ka pa. O kulang pa tong si, pakidagdagan kung meron. Pagkat patay to pagkasilang, na para bang abortion. May pandemya ngayon kaya hirap na mag-rap, ultimo ba? Okay, so lumabas na yung pinaka-estilo ni Unico. No, yung mga wordplay niya. Inaabangan ko, tapos ayun. Yung silang, parang abortion, angas nun. Patong si, pakidagdagan kung meron. Pagkat patay to pagkasilang, na para bang abortion. May pandemya ngayon kaya hirap na mag-rap, ultimo battles, quarantine nakakaurat. Pero hinayaan pa rin na magtapat tayo pagkat social distancing, malayo naman nating agwat. Pagkat tangat ako sa'yo, pag sinukat ilan di pa kaya naiingit ka sa'kin, wag mo nang itanggi pa kaya kapag tumititig nalilisik yung mata, nakatingin pa ilalim na sa baba kasi kita kaya banay. Call out na lang sa'kin, di ba kalata? Ayaw kitang kausapin, dami kong ginagawa na mas dapat natupagin kaya pare sige na, eto tumatawag sa akin na akin ng ibababa. Patay! Tay, unang balag, sinay! Props! Tangin na gusto ko yung nagmulti siya nung hanggang dulo, no? Parang 1/4 ng round niya sa first round is nag-flow na lang siya hanggang matapos. Maganda rin yung nagustuhan ko din yung yung wordplay niya na silang, hindi ko na-expect na doon niya ibabagsak 'yon. Tapos, 'yun, yung mga paunti-unting sundot ng jokes, yung kay Numerous, something ganyan. So overall, para sa akin naging maganda yung performance ni Unico dito, pero inahanapan ko siya ng mabibigat na punchlines eh. Medyo hindi ko lang naramdaman yung mabibigat na punto, 'di ba? Mabibigat na punchline, no? Pero overall, swabe 'yon, malinis. Flow, wordplay, jokes, sabi natin yes, may mga kulang pero still well-rounded pa rin naman yung pinakita ni Unico sa na to. Pero let's see kung paano babasagin ni C9 yung ganong estilo, yung ganong agresibo ni Unico. So paano niya i-diffuse yon? So ayun yung pinaka-question. So let's see. Pakinggan natin! Yo! Nanay talaga ni Numers yun. Pasensya naman. Nagkamali. Ba't ka nagagalit? Kasalanan ko ba yun kung hindi pina-edit ni Sir Arik? Saka, puro 3G naman ng venue. Anong rinereklamo mo? Nagagalit ka lang kasi hindi pinayagang pumasok magulang mo. Diba? Yung supportive mong parents, hindi pinayagang pumunta rito sa venue. Kaya ka nagagalit. Pakyo. At putang ina mo, Bitrom! Makisabi kay Lanceta. Papakitahan kita ng paratang. Ito, may ebidensya. Screenshot to ng combo nyo ng taong sumusulat sa'yo. Oo. Tinginin nyo. Kaya lang ayoko magulo yung utak nito. Isa pa, gusto ko pa rin maging classic yung laban na to. Kaya sa round 3 yung malalaman yung nalaman kung baho ni Unico. Game! Yeah! Isa pa game! Yeah! Ba't may sumasagot? Pre-recorded. So, ganito yung tsura ng lamok kapag busog. Pag busog, di natin mapagkakailang malalim. Kasi lubog. Yung panga, lanya, hango sa tagagapo kung hindi ako nagkakamali. Tama ako. Kasi bukod sa pagiging bano, mainit din sa squatting tong si Unico. Banong mainit sa 3GS. I thought it was you, Nico. Oops, wordplay! Unique. Mukha mo. Sayong-sayo na yan. Ba't kung paglalaruan yung salita, yung nagsasalita na lang. Pagkatapos mo kay Bayaw M-Site, ako naman, iglesia ka, di ba? Ba't tila naguguluhan? Kasi pangalawang beses mo na yata luluhod sa Christian. Inuuna kasi yung yabang. Yung huling laban mo yung patunay. Tapos na daw kumparahan pag siya nagkampiyon, ayun, naglag agad sa isa buhay. Kakalaro ng salita, sa patibong niya siya humukay. O, ba't di mo pagyabang sumali ka ng isa buhay? Umay! Yang estilo mong kahit sino kayang-kaya na. Mababa, uy, bago. Talaga tayo nung unang salta niya. At biglang mababa, ay, ginaya lang din sa iba. Kakaiba ka ding unique kasi hindi ka na iba. Pero wag ka. Di niya raw namamalayang si Apex kasing galing niya na.
Muntik na yun magkampiyon na nakaraan taon. Tanga ka ba? Round 1 pa nga lang ng tournament ngayon, tanggal ka na. Lumayo-layo ka lang, baka masampal kita. Kasi nga sabi ng bayaw, supot ka pa. Ipinamuka ni Romano, ngayon niyang maging kamukha ka niya. Paano ginamit mo na yung kay Rated R sa kabanatuan, di ba? Pero pati kay bayaw M-Site, ibinuga. Tuwan-tuwa nung nabiso niya si Duma, nagre-recycle ka rin pala. Yan! Alam mo ba yung basura, yung basurang itinapon mo, siyang bumabalik sa'yo? Iparehas mo ko kay Lilweng na makuha punto ko. Basurahan? O di nyo lang matanggap to na walang tapon sa bakuran namin kaya kinakalatan nyo? Walang tapon sa 3GS, lahat may dating. Yung tinatawag nyong squatting, walang butaw, lahat magaling. All in, yung pamilya namin. Este pamilya bro. Ikaw, maliban sa'yo, wala nang nagbe-freestyle sa pamilya nyo. Bukod sa mama mo. At pag nalalasing lang nakakapag-rebat yung papa mo. Na-personal ba ako? Hindi ko ugali yung ganyan. Alin, yung sakripisyo na yung husay, basta makapandamay, nasanay kayo dyan. Okay pa yung manlait eh, pero yung mandawit, puta, awit na yan. Si Bukloy Glamour yata kamukha mo, mas mababa ka lang. Gusto natin niya sa akin laro lang, pero 3 minuto yung gusto. Ano akala mo sa akin, uto-uto? Ba't ako susunod sa'yo? Hindi ako tanga para kumagat sa paing mo, yan 3 minutes mo. Katumbas lang ng 180 seconds ko. Time pa. Kakasim lang yun eh. Okay. Ito magkaiba sila ng binuga sa round 1. Kasi yung kay Unico, sabi ko sa inyo, mas para sa akin mas nagpakita si Unico ng dito, ng rap skills, na may siya doon, may joke siya doon. May flow siya doon. Naging creative sa round 1, may mga wordplay, may mga jokes, no. So para sa akin mas compact, no, nasiksik ni Unico yung iba't ibang styles sa round 1 compare kay C9 na although yes may rebuttals, may mga pasundot-sundutin na jokes, pero more on statements, more on punto si C9 dito. So effectivity, preference na lang ng titingin ng manonood. Pareha silang wala pang mga mabibigat na punchlines. Sabi ko nga, 'di ba, kay Unico parang hinanapan ko siya ng dito ng punchlines or haymakers na makokomentan ko ng ugang-uga si si C9. Then ganun kay C9, no. Nagantay rin ako ng mga haymakers, punchlines. Yes, may mga suntok si C9 para kay Unico, pero parang tawag dito, nagbe-break even lang sila ng mga ng mga punchlines. So round 1, I think I can't decide pa, no. Pwede kong ibigay kay C9 pwede kong ibigay kay Unico pero sa magkaibang preference. Halimbawa, pwede kong ibigay kay Unico yung round 1 kasi mas naging well-rounded siya. Nagpakita siya ng rap skills, ng flow, ng jokes, ng bars, ng wordplay, 'di ba? Nagpakita siya ng gano'n. Pwede ko rin ibigay kay C9 sa ibang preference naman. Pwede kong sabihin na bigay ko kay C9 kasi mas effective yung mga statements or punchlines niya, yung pinakapunto, yung mensahe niya. Pwede kong ibigay ng gano'n. Pero mahirap ipag-compare yung magkaibang estilo. So sa akin, parehas silang magaling sa style na pinakita nila sa round 1. Hindi pa nagbabangga Kumbaga hindi pa sila nagmi-meet. Kaya tabla ko muna yon sa 9 points. Parehas silang malakas doon, men. Hindi bumaba, hindi nagkaroon ng flat or ng dead air. Hindi Para sa akin, na-maintain nila kung paano nila inumpisahan, ganun din nila tinapos. Kumbaga, ang pinakakulang lang sa both MCs para sa akin yung effective na haymaker na pang KO talaga sa kalaban. So, malakas sila parehas, pero yun yung kulang din nila parehas. Kaya, round 1, tabla ko muna yun sa 9. Round 2, pakinggan natin. Para Unico, pakinggan natin. Si Boknoy Glamour, tangina mas sikat ako sa'yo, tanga. Kaya ngayon, kung ako si Boknoy Glamour, kuya, sikat ka na. Tapos putang ina neto, kala mo kung sinong magaling. Lahat ng 3GS malulupet. Tangina, manalo naman sana si Lilweng. Yo, ngayong round 2 na. Pag-usapan naman natin yung business ni Bayaw. Balita ako dahil sa mami pares mo, payaman ka na daw. Paano ba naman sobrang tipid, pinakulo ang Nor Cubes yung sabaw.
Sobrang grabe humaslin dun sa mami pares niya. Konti na yung sahog, yung noodles pa miswa. Ang tigas nung karne. Puta! Ano ba yung tinda mong mami? Byuda ba? Sana sinamahan mo na rin ang lumpiang toge, panerno man lang. Kaso di mo nga naman maiisip yon kung yung utak mo munggo pa lang. Ba't mo ba ako hinahamon nung nakaraan? Ano yan? Pampainit saglit? Kahit alam mo naman na wala tayong problema sa isa't isa, tayo pang ay dikit. Kaya siguro ngayon alam mo na kung bakit ko nilalait yung paninda mong chip para pamukha lang sa'yo na hindi ko trip yung pakulo mo na beef. Kasi hindi kita gustong kausap. Nakakadiri to. Gayahin mo na lang si Duma, kausapin mo sarili mo. Kasi di ba, ang hina mo sa akapela. Sabit ka lang pala. Eh ba't nandito ka pa? Sabit ka lang pala, wordplay. Ang lupit na sana. Kaso lang, ginamit na yan ni Sixth Threat kay Lanceta. Kaya pala nagtitirahan sila ni Duma kada battle. Mga nag-aagawan kung sino hari mag-recycle. Nag-Mario reference pa to. Nung laban niya kay Master, nakesyo si Mastapit daw si Mario sa nangyari nilang battle. Eh magnanakaw ka ng linya, kaya mas bagay sa yung maging Mario brother. Kasi alam naman natin na si Mario naka-jumper. Magnanakaw ng linya, naka-jumper. Ganun sumulat Okay. tulad kung malikain na writer. Bawat matutukan, taas kamay na para bang ako'y holdapper. Oo, ako'y notorious na holdapper, kaya sanay ito na bumunot. Bawat biktimang manlapan ay sa sahig na pinupulot. Oo, sobrang notorious na holdapper. Kilala saan man sulok, laman ng balita, parang si TJ Manutok. Bang! Bang! Anime daw yung boses mo, sabi ng ilang taga-subaybay. Pues magtutunog pang anime nga yan ngayon pag sinibak kita ngayon ng kaso nga lang hentai. Gusto mo ng anime reference? Ito classic na scheme. Kay Yo Asakura di ka pwedeng mahambing kasi hanggat ako'y nandito, malabong maging Shaman King. Time. Yo Asakura, yun, Shaman King, no? So iba yung naging sulat naman ni Unico sa round 2. Kung sa round 1 nasabihan ko siya na nagkaroon siya ng naging creative siya, naging well-rounded siya. Sa round 2 para sa akin nagstay siya sa mga seryoso, sa mga bara, no? Walang hindi niya hinaluan ng flow, ng jokes, more on bars talaga si Unico sa round 2. So mahirap, pero para sa akin mas naramdaman ko yung pagbaba ng energy, pagbaba ng performance level ni Unico sa round 2. So isa yun sa mga big aspects or mga mahalaga or importanteng aspect sa battle rap, na kung naumpisa mo yung round mo ng malakas, kailangan yung mga susunod na rounds mo is consistent ka na. Kasi kapag na-feel ng manonood or nakikinig na bumaba, 'di ba? Or especially judges, no, na kapag ang lakas ng round 1 mo, biglang round 2 entry mo hindi na maintain, malaking factor 'yon sa sa result or outcome ng battle. So para sa akin, yung 1 maganda, well-rounded. Pagdating sa round 2, nagstay siya sa isang estilo at hindi naging effective din yung ibang mga reference. Okay yung jumper Mario, okay 'yon, pero I think kulang, no? Not enough. So C9, pakinggan natin. Palawang banat, Sinay, pakinggan natin. Biyernes, munggo, toge, ginamit mo na yan kay Pentluma. Tangina mo, may ngiisip pa to. Para ka rin pala si Duma eh, ninanakawan mo rin sarili mo. Tangina ka, tirahan ba kami ng tira ni Duma? Okay lang yon. Pagka magalit ka, ako si Duma lang tumitira sa akin, ikaw buong 3 years, tinitira ka lahat. Kaya, wala ka ng bukas, tinitira na lahat kayo, yung pet niya, malaki na butas. Yon, ayaw mo tignan. Tangina mo, wala naman talaga itong laman. Wala talaga na naman. Joke lang to. Yan talaga yung tao pag mayroong tinatago. Kinakabahan! Ako ang kusinero ng tugma! Alam nyo ba na kaya ko kayong lutuan ng minudo gamit yung sandok niya mukha? Oras na para sangkotsahin yung mga linutong hinanda! Saka nakapagbalot na rin naman na ako ng 600 na lumpia! Nagutom ka bigla! Kain lang! Huwag mo na kaming alalahanin, busog pa ako. Makita ko lang bumubulay ang bibig mo, masaya na ako. Ba't ang bayat mo? Nagsasabo ka, no? Buti pa si OG Ulo, tumino. Sumikat pa nga eh, maraming salamat kay Pio. Ikaw yung tawag ng tawag sa pangalan ko nung laban nyo ni Duma. Parang batang mangiyak-ngiyak ang puta. Paano ang pangit ng balasa? Buta pa yung kartada. Talagang kinilangan niya ng 9 para manalo yung baraha.
ba't mo ako minumura? Tang-ina nito, tinawag pa akong sinungaling. Ah, grabe. Nalilitang ka ba sa akin, Dre? Pag-usapan natin, ge. Tamo, wala ka rin sinabi. Hindi, biro lang. Rookie of the Year yan si Unico. Nararapat tayo idolin. Teka lang, ano po bang basihan ng pagiging magaling? Pwede ko po bang alamin? Ano, Looney? Busy ka pa rin? Baka wala kang gagawin. Yung chat mo sa akin gagabi, sir, kung game ba ako kay Shay sa ahon, parang ayokong tanggapin. Sinabi mo nga gusto mo mag-pricing, hanggang ngayon, dagdag pa sa akin isipin. Hanggang maisip ko na rin, kung ba't mo ko tatanggalin. Kwentuhan lang naman. Kaya sarili binibida. Madalas bumabang ka kasi barko di nyo makita. Mababaw lang naman. Sumayad nga kanina. Oo, sumayad. Kasi nagmarka yung linya. Paano daw kita tatalunin? Mali. Paano agad ito matatapos? Alam ko na. Pag pumalakpak na si Thanos. Pumalakpak si Thanos. Asan link? Papasa nga. Paka-utak tagara. Binusog nyo kasi sa palakpak kaya yung utak nawala. Kasi nga ako si Unico. Baguhan na merong gustong patunayan. Linyang kanyang binitawan. Oo, di niya pinanghawakan. Kung sino yung may pinagayahan siya pang yamot sa kumparahan. Paano di makikilala agad may nakasabit na pangalan? Halata namang, sa simpatsya ikay buwakaw. Pag walang audience, walang impact. Papansin lang na malinaw. Ibaba mo lang ako. Ikaw ay aking iaatang. Tanggap ko nang hindi ako aangat. Kasi wala akong tinapakan. Pag tahimik ay malalim. Galing. Pag ingay ay mababa. Hindi ako aangat kasi wala akong tinapakan. Sin lang na malinaw. Ibaba mo lang ako. Ikaw ay aking iaatang. Tanggap ko nang hindi ako aangat. Kasi wala akong tinapakan. Pag tahimik ay malalim. Pag maingay ay mababaw. Kung kailan naman tumahimik, doon ka naman bumabaw. Makaagaw ng atensyon. Sino ako? Sino ako? Hindi ko yan kailangan. Okay na sa akin. Basta masaya ako sa ginagawa ko. Mas okay nga tinatawanan. Time. Galing. Ay, muling bana. C9 ng round 2, malinaw para sa akin yun. Kung kanina sa round 1, sabi ko, magkaiba sila ng estilo. Kaya nahihirapan akong balansehin yun or pumili kung kanino ko ibibigay. 'Di ba? So, na-explain ko na yung round 1. Balikan nyo na lang kung gusto nyo mapakinggan ulit. Sa round 2 naman, yes, magkaiba pa rin sila ng estilo. Pero, pinagkaiba ay mas nanaig yung style ni C9 sa pagkakataon na to. Ganito. Sa round 1, naging creative si Unico doon. 'Di ba? Ang dami niyang pinakitang elements ng battle rap. Sa round 2, sa round 1 din ni C9, ganun din, no? So, para sa akin, magkaiba sila ng pinakitang style sa round 1 na balanse, no? I mean, balanse yung pinakita ni Unico. Then kay C9 naman halos hindi rin nagkakalayo yung performance level niya. Kaya tinabla ko yun kasi pareha silang malakas doon sa estilo na pinakita nila. Pagdating sa round 2, magkaiba pa rin yung naging tapatan. More on seryosong banat si Unico. Then si C9 naman dito na niya pinakita yung mga jokes, 'di ba? So, although pag kung titignan nyo, magkaiba sila ng estilo, yes, pero sabi ko nga, mas nanaig lang, mas effective lang yung ginawa ni C9 compare kay Unico. Kasi kung napansin nyo, sa round 2 ni Unico, medyo matamlay, 'di ba? Sabi ko nga, bumaba yung performance level ni Unico. Then kay C9 naman, na-maintain niya kung ano yung pinakita niya sa round 1, ayun din yung pinakita niya level, performance level, energy level sa round 2. Kaya para sa akin, consistency si C9 Pagdating kay Unico naman, malakas yung round 1 niya, kaso hindi niya na-maintain papunta sa round 2. Kaya medyo bumaba. So, round 1, 9-8 yon in favor of C9. Pero marami pa akong gustong sabihin kay C9 dito. Ang ganda ng placing niya, no? Round 1, nakita niya na yung round 1 ni Unico is ganun, 'di ba? So, para sa akin, pwede niyang pagbalik-balik ta rin yung mga round, no? Pwede niyang tapatan yung ganong round ni Unico. Pwede niyang ibigay yung ganong round ni Unico versus sa round 2 niya, no? Kung ano yung pinerform niya sa round 2, pwede niyang ilagay sa round 1, no? Pwede yung ganun. Pero nagustuhan ko lang yung placing ni C9 sa bawat round, and para sa akin, nakuwang-kuha niya yung round 2. Malaking agwat yun.
Actually, pwede kong bigyan ng 10 points si C9 sa round 2 eh. 'Di ba? Ganon siya. 10-8 possible. Pwede kong ibigay ng 10-8 yun kasi na-diffuse niya. Ito yung pinaka-right term, no? Na-diffuse ni C9 yung estilo ni Unico. Si Unico may mga flat moments, may mga dead air. Si Unico naman, from start to finish, from round 1 to 2, consistent. Lakas nun. So, ayun. Paangat eh. Paangat yung naging performance 1 and 2 ni C9. Kay Unico naman pababa, 'di ba? So ito, final score is a 10-8. Sabi ko sa inyo possible bigyan ko ng 10-8 si C9 dito. So 9-9 sa round 1, 10-8 sa round 9-9 sa round 1, 10-8 sa round 2. Pataas yung performance level ni C9. Kay Unico naman bumaba from round 1 and 2 to 2. So round 3, let's see. Pero 'yun, sana makabol pa si Unico sa gagawin niyang performance game. At Unico, pakinggan natin. Bakit kita tinatawag ng battle niya namin ni Duma? Yo! Pasensya na ako, magiging masyadong personal tong round 3, okay? Donggalo versus Mob mainit. Habang si C9 naiipit. Bakit? Kasi yung grupo niya na BF Pro hawak ng Donggalo yun. Tapos si Gago naman, anak daw siya ni Abaddon. Kaya hindi na niya malaman kung saan siya lulugar ngayon, ganito lang yan. Kung tunay ka sa grupo mo, sa mga distract nila, makikidis ka, tol. O kung tunay ka namang anak sa mga kagrupo mo, si Abaddon na iyong ipagtatanggol. Dalawa lang yan. Pwedeng, ayaw mo naman talaga sa mga kagrupo mo sa BF Pro kasi mas nakikinabang ka kay Kapitan, o gustong gusto mo nang idis si Abaddon. Takot ka lang masumbatan. Balibalik ta rin mo man sa iyong pananahimik dyan ay isa lang ang dahilan. Kabalimbingan! Nakikinabang ka sa pareho kaya wala kang kinakampihan, balimbing! Anong idadahilan mo? Nakesyo sa pareha si kay Dikit kaya wala kang pakayag. Ulul na kasanayan mo lang, wag umimek kasi wala kang ambayag. Katulad na lang nung ginawa mo ng laban ko kay Duma. Bago yung battle natin, kachat kita tungkol sa mga recycle niya na linya. At sinabi mo pang nadidismaya ka sa mga pinaggagawa niya. At kung putang ina mong tatanggi mo yun, nandito yung pruweba. Ganito mag-ebidensya. Gago. Basa nyo na lang, basa nyo na lang. Basa nyo na lang. Andito yung ebidensya. Basahin nyo na lang. Sabi niya pa dyan, bakit nga naman pagtatakpan si Duma ng liga nyo? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba nung mismong battle namin, nung tinatanong kita, hindi ka sumagot nun, bro? Nung araw na yon, ang labas, sinungaling ako. Paano yung nag-iisa kong testigo, takot magsabi ng totoo? Kaya nga personals, naisip kong gamitin na atake para pamukha lang sa'yo na ikaw matapang lang sa chat, ako kaya kong mamersonal. Yung pagiging vendor niyan sa buhay na apply punyeta. Kaya pala ako pinaplastic kasi balak niya ibenta. Traidor! Yang ugali mo na shit, wala na paring lunas pa. Kunyari mabait pero pare kuhudas ka. Champion na may belt, napakayabang umasta. Pues pag sinindihan ko, sinturon ni Judas, siguradong toda siya. Kasi siguradong toda siya. Kasi siya si C9. Anak ni Abaddon, napakaangas talaga. Bale, kapatid niya si Yang Juan at magkamukha naman sila. Inangat ka lang ni Abaddon, huwag kang magpiling magaling. Trabaho lang talaga nung kapitan tumulong sa mga squatting. At yun yung pinagkaiba namin yan. Ako nagawa ko to lahat. Sa sariling paraan, nagawa kong umangat kahit wala akong kapitan. Nakilala ko pagkat sikap yung dahilan. Ikaw nakilala ka pagkat sikap yung dahilan. Okay. Kaya kung ako sniper man, kasi panumba ni Arik, siya naman Spider-Man kasi galing niya sumabit. Galing. At yun yung dahilan kung bakit tingin ko sa'yo weak. Kasi kailangan mo pa ng kagrupo para lang magtunog malupit. Ako di ko kailangan yan. Para yung pangarap makamit. Nag-iisa lang kaya binansagan akong unique. Okay. Ano ko lang. Ano lang, mabilis na breakdown lang. Yung personals ni Unico, medyo sa akin sa akin lang naman, sa preference ko, medyo sablay yun kasi hindi niya, props kay Unico props kay Unico, especially JM Lopez TV. Kailan matutuloy JM Lopez, kailan matutuloy ang ano natin, ang collab natin. So ito, ano ko lang, mabilis na breakdown lang. Okay, kay Unico sa first start ng round 3 niya,
personals. So nag-expect ako doon, sabi niya medyo personals daw yung round 3 niya. So andun yung expectation ko na mabibigat, masasakit na napunto na personals yun, na angulo. Pero hanggang sa matapos yung personal schemes niya, medyo hindi ko lang masyadong na-feel yung personals na schema, no. May mga binanggit siya na reference, battle daw nila, ganto ganyan sa yung screenshot. So siguro hindi lang naging para sa akin hindi lang siya naging ganoon ka-effective. Siguro dahil hindi nabasa ng manonood yung screenshot, at isa rin sa mga dahilan siguro yung hindi masyadong hindi na-absorb ng manonood. Isa ko doon yung sinasabi na personals na angulo ni Unico. At pagdating dun sa mga wordplay niya, dun pumalo, no? Doon pumasok yung mga punchline, dun nakuha ni Unico yung momentum. Pero dun sa personal side, medyo hindi no? Medyo sablay, medyo tagilid. Pero second half ng round 3, pasok yun para sa akin. Kaya yung round 3 ni Unico, bandang dulo lang naging, para sa akin naging effective. Pero pagdating sa umpisa ng round 3, medyo tagilid So ayun, ganun lang kasimple, ganun lang kabilis yung naramdaman ko dun sa round 3 ni Unico. So round 3 ni C9, let's hear it. Uling banat, C9, pakinggan natin, laban to. Hindi ka nag-iisa, ang dami mong kagaya. Ang dami nyo sa gobyerno, mga buhaya. Saka, anong sikapan dahilan? Gago pa ako, blatter na kita. Sikapan dahilan. Yo, round 3. Kala mo ikaw lang may ebidensya. The time is it. Umpisahan natin sa kanta mong walang utang na loob. Na hindi raw para kung kanino. Yun yung kanyang palusot. Ang totoo ay para yon sa isang taong palagi niyang nasa likod. Na ayaw na siyang samahan, kaya nagkasamaan ng loob. Ina mo, kala mo doon. Mas masakit to, pre. Simulan mo nang umaray. Pakipasa. Gago, meron din. Sikat ng araw. Samahan natin ang kanta, ikalat yan. Pag-ikot ng mundo. Yan, may kanta ba yan, ha? Game. Game. Gago. Dear Papa Dudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Casper. May best friend ako na rapper. Ang pangalan niya ay Michael. Norte Suprema pa lang, sinusulatan ko na siya. Lapitin talaga siya ng kaluluwa. Laging may garapon dala. Parang tanga. Garapon na dala, laban niya kay Duma yon. No, laban niya kay Duma. May garapon siyang dala. Siya ng kaluluwa. Laging may garapon dala. Parang tanga. Naalala ko pa nga nung huli niya ako maalala. Ha, G. Good luck sa laban mo. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina. Siguro yung kay Unico kasi hindi niya pinabasa or hindi nabasa ng manonood Ngayon kay C9 ginawa niya, ito, nilapit niya, pinapabasa niya. Kaya siguro magiging mas effective to compare sa ginawa ni Unico. So, yun, tingnan natin. Sabi niya. No, pwede nating basahin no? Pwede nating basahin, i-post lang natin, pwede nating basahin. Yung kay Unico kasi hindi Medyo malayo, malabo, 'di ba? Ito, good luck sa laban mo, may wordplay kang imbak. Ano or bata na? Ano daw? Sino ba mga third na nasabay? May wordplay kang imbak, tol. Sabi niya. Or imbak na bara. Sabi niya. Generic. Ang dami kong battle Sabi niya ulit. Madami tayo dyan, tol. Sino ba makakabattle mo? Sabi ko. Negatibo sa Sabado. Third na lang. Bahay katay katigbak. Tangina mo, nakakadismaya. Kala ko talaga isa ka sa mga pinakamahusay. Oh, eto malunggay para di ka na mabuhay. Oh, eto malunggay para di ka na mabuhay. Paano na lang sasabihin ng mga... Okay, although nabasa natin pero hindi ko alam kung saan ko siya isisingit, no? Nabasa ko siya, yan, malinaw naman, pero di ko pa makuha kung ano yung pinaka pinupunto ni C9 kung bakit niya pinakita yan. Let's hear it. Pinaratangan mo, tanda mo ba? Hindi na, sige papaalala ko isa-isa. Una kay Duma, nagre-recycle daw. Although totoo naman,
Kaya lang nakakatawa. Sige nga, paano mo sinabi sa ghostwriter mo nung magpapagawa ka na? Tol, may imba ka ba na bara? Magpapasulat ako. Nagre-recycle siya. Awkward ang puta! Pangalawa, kay Pentluma, magnanakaw daw ng linya. Nakaya daw nakawan kasi may nakawan. Wordplay nga naman. Nakaya niya nagawan kasi nga nagawan. Pangatlo, kay Bayaw M-Site. At buong 3GS dinamay mo. Nagtutulungan ng berso. Puta, laking sampal nito. Ito na nga ba sinasabi ko na yung basurang itinapon mo, siguradong babalik sa'yo. Oo, nung huling laban ko, tamang kinall-out kita. Pero hindi battle yung tinutukoy na C9 na to, guys. C9 na, guys. Nakuha na ni C9 yung battle. Nakuha na ni C9 yung round 3. Lakas ni C9 dito sa round 3. Sinabi kong magsulat-sulat ka na. Di ba magaling kang maglaro sa salita? Magsulat-sulat ka na, huwag kang umasa sa iba. Kaya paano na? Yung 3 mong naipanalo. Puro dikit pa man din yung boto. Ginago mo pati hurado. Kaya hindi ako papayag na matatalo ako dito, sir. Magre-reklamo talaga ako. Baka first time mong matulpo. kasi malay ba natin kung sulat pa rin yan ng iba? Pinakinabangan mo na siya. Pinakinabangan mo na siya. Pinakinabangan ka ba niya? Shoutout mo man lang kahit di mo na i-credit. Send mo yung Gcash mo dito kahit baka padalang ka ni Sir Arik. Pre, tangina mo Unique. Sumikat kat nakilala sa hindi mo pinaghirapan. Ang tindi mo din. Tangina, si Unique malupit. Dame! Mahiya ka naman sa amin, pre. Yung iba dyan, malabnaw na yung dugo. Dahil sa kape, sa kakapuyat sa gabi, kakasulat na kasi. Mas masarap magtagumpay kapag pwedeng pagmalaki sa sarili. Ano na lang sa masasabi ng mga fans mo na naniniwala sa'yo? Pakilike naman to kung di nyo na-idol si Unico. Kasi nabisto yung sikreto mong matagal nang nakakulong. Kaya double meaning na agad pag sinabi kong nabasag ko yung garapon. Kaya hindi mo na yung useless na yan, Chong. Hindi na yan kailangan, wag mo nang pagpatuloy. Pero magagamit mo ba yan sa mamamatay mong karir? Lalagyanan ng abuloy. Kaya kung bakit binigyan ko kayo ng kopya isa-isa, ito ay para sa bulok niya sistema. Sabay-sabay natin bunitin na parang sedula. Di ba ito gusto mo? Yung sa entablado dapat walang hiya. Kaya kapal na lang siguro ng mukha kapag nakipagkwentuhan ka pa sa amin mamaya. Dahil, ito magigay para sa laban na Enang yan. Durog sa round 3. Pinakamalakas na round ni Unico, round 1. Pero pababa yung naging energy niya sa battle na to. Kaya, ayun, 988 para kay Unico. Mabilisan na lang, 988 yun. Round 3 ni Unico medyo, matamlay pa rin para sa, sabi ko nga, hindi niya na itawid or na i-deliver ng maayos. Kumbaga, hindi niya nabigay yung pinakamensahe niya sa mga manonood. Especially sa mga nanonood sa replay, no? Yun, isa yun sa mga dahilan. Hindi niya natatawid ng maayos yung gusto niyang itawid or yung gusto niyang ipunto. Diba? Pero pagdating sa second half ng round 3, pumalo yun, nakuha niya ulit yung momentum, pero kulang na, not enough na. Kaya ayun, 988 para kay Unico, pinakamalakas niya yung round 1 para sa akin. Pero pagdating sa battle na to, I'll go to C9 sa rounds 2 and 3. 1 dikit, tabla sila doon. Round 2, lumayo na si C9 ng Gahibla. Pagdating sa round 3, yun, malakas pa rin yung C9. Although sa second half din pumalo si C9 kasi yung screenshot hindi ko ma-distinguish or hindi ko ma-determine kung saan ko siya ipapasok, no? Di ko ma-gets kung ano yung pinupunto ni C9 doon. Kaya pero all the way C9 sa round 3. Malakas yung after nung binabana niya yung screenshot, binabana niya yung papel. Nagsunod-sunod yung mga haymakers niya, yung mga punchlines niya, kaya effective pa rin talaga si C9 sa battle na to. 2 and 3 C9 guys, 1 tabla, 2 and 3 C9. So pinakamalakas ni C9 yung round 2 para sa akin, pero 1 and 3 same. So 9-9, 28, no? 9-9, 10, 28, tapos 9, 8, 28 to 25, second and third round C9. good luck ulit, judges! At papat battle rap sa kabila ng lahat ng magiging isa pang comp shop na may printer na kumikita sa mga ang bota ng hurado. Pero para sa akin, grabe talaga yung laban na yun. Ang bota ng hurado, 4-1, magiging tayo lahat para kay C9. Shout out, Unico.
Shoutout sa bomb site. Shoutout sa pares ni C9. Hanapin niya yan sa Bulacan. Panalo yun. Shoutouts Hindi kay real Kuya talk yung Teme. sabi niya. Yung bomb site, subscribe kayo sa channel ko, Unico Official. Sobrang solid yung C9. Congrats. Yan, maraming salamat kay Unico. Hindi ko napagtanggol yung pares ko, pero ako isang kusinero, mapaletra o kaldero, napapainit ko pareho. Shoutout sa anak ko, sa baby ko na gumaling. Maraming salamat. Gago. Maraming salamat kay Unico. Ito si C9. Sobrang hirap i-judge yung laban. Okay yung ginawa ni Unico. Parang solid pa yung mga ginagamit niyang style. Pero sa angulo, parang mas natripan ko yung mga ginagamit ni C9. Mas solid, mas maganda niyang naitawid yung angles niya para sa akin. Kaya binigay ko kay C9 yung laban. Okay, C9. Ako lang yata yung isang bumoto kay sino kayo? Si Unico. Bale, first round binigay ko kay C9, solid yun. Okay. Second round, binigay ko kay Unico. Yung third round, pareho sila ng angle, pareho sila ng approach. Kaso nga lang, parang mas maraming nakaing oras si C9 dun sa sabi ko. Tapos si Unico parang mas maganda yung pagkapresenta, nagkatalo pa rin dun na mas nagustuhan ko rin yung pagka-package nung pinupunto niya. So, kay Unico yung third, so 2-1 Unico. Sequence binoto si C9 sa dalawang round bigitan lang yung laban. Sa third round talaga nagkatalo, talagang ganda ng personalan nila, pero mas convincing yung game personals ni C9. Binoto ko si C9 sa laban ako. Okay. Yeah, batas. Binoto ko si C9. Ang pinaka paborito ko round, yung first round. First round. Unico. Ano pangalan na kanabli ni Unico, tama. Yun, pinaka-trip ko yun. Round 1, malinis sa akin. Kay Unico yun. Round 2, parehas ko silang binigyan ng minus dahil parehas silang gumamit ng parang sibakan bars. Sisibakin nila isa't isa. Minus sa akin yun. Pero mas na-control. Siguro so okay yung round 2 ni C9. Round 3, parehas na nila in-expose yung isa't isa na merong mga printout na para sa akin minus din yun. Pero mas na-control ni C9 yung round na yun. So, C9. Nga pala, batas. Sa Lazada, may merch ako. Sa YouTube, Batasismo. Yo, Lemmy, Motos Production. Binoto ko si C9. Round 1, dapat boto ko talaga si Unico. Malakas yung boto Unico. Malakas yung kay Unico. Kaso mamaya, explain ko kung bakit hindi napunta kay C9 yung round 1 ko. Round 2, kay Unico yun. Yung round 3, naibalik kasi ni C9 yung mga sinabi sa kanya ni Unico. Kumbaga, sakto yung setup niya, yung paano niya binigay yung paganda niya ng mga yung papel na pinaprint niya. Okay. Mas nadiin. Oh. At saka, na-setup niya yun pabalik dun sa round 1 niya. So yun, kaya naging round 1, round 3 ko kay C9, yung round 2 kay Unico. Okay. So, ayun lang. Wala tayong naging kapares na vote na 1 tie, 2 and 3 C9. No? Wala. Pero, ayun, preference. 4-1 naman yung naging vote ng mga judges. Pero, ako, para sa akin, na-breakdown ko naman din ng maayos yun. Umabot tayo ng 40 minutes. No? 42 minutes to be exact. I think na yung mga gusto kong sabihin, yung mga insights ko, yung naramdaman ko sa battle, I think nasabi ko naman dito sa review natin. Kaya, shoutout! Fake Rider, sana mapanood mo, sana magustuhan mo. And kita-kits tayo, February 1, Atmos tayo guys. Excited na rin ako kasi medyo ang tagal ko na rin hindi nakapag-review ng tournament. At ito bago pa kasi first time natin magre-review ng Insane Battles. Kaya, yun. Wala naman nag-request ng tournament na to. Ako lang, personally, gusto ko lang mapanood yung anong klaseng battle rap ang meron sa Insane Battles, no? So, let's see. Yun. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.